Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni I Am Ormoc. Sabi niya dito, list of congressmen who voted no to impeachment of VP Sara. So kilalanin natin ito, pasalamatan kung nasa inyong mga distrito, suportahan ninyo. Number 1, Bohol Representative Maria Vanessa Aumentado. I don't know how is she related to yung naging governor ng Bohol na magaling. Malala ko, Governor Aumentado ito, siya yung nakapagpatahimik ng Bohol dahil ang Bohol noon, ang daming NPA. Nung siya ang naging governor, naging tahimik ang Bohol. So, anak ba niya ito? I don't know. Salute ako dito kay Congresswoman Aumentado. Number 2, General Santos City Representative Sherlyn Banyas Nograles. Kamag-anak ba siya ng mga Nograles sa Davao? Wow! Galing, no? Yan, as expected. Number 3, Cavite Representative Francisco Barzaga. 4, Agusan del Norte Representative Dale Corvera. Malala ko nung last year, itong si Congressman Corvera, he also voted no sa impeachment ni VP Sara. Hindi siya pumirma. So very consistent siya. May napanood akong video niya ngayon. Sabi niya, I consulted my constituents and many of them said no. That's why I just follow the voice of my constituents. Dapat ganito sana lahat ang mga kongresista eh. Nakikinig sa kanilang mga nasasakupan. 5, Davao Oriental Nelson Dayang Hirang. Expected dahil Davao eh. Next, Cebu City Representative Raquel Marguelte Del Mar. Very consistent ito. Yung mga naunang hindi rin siya pumapabor sa mga ginagawa ng administrasyon ito laban sa mga Duterte. Matanda rin ito, Del Mar. Expected, PPP Party List Representative Harold Duterte. Nakalimutan ko ang meaning ng PPP. Apo ata ito ni Tatay Digong. Next, Davao City Representative Omar Duterte, Davao City Representative Paulo Duterte, Cebu Representative Karen Hope Garcia. Uy! Himala! Kamag-anak ba ito ni ex-governor Gwen Garcia? He said no. Wow! Next, Laguna Representative Ramil Hernandez. Next, Batangas Representative Leandro Ligarda Libeste. 13, South Cotabato Representative Isidro Lumayag. Next, SSS GSAS Party List Rolando Macasait. Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Expected ito. Wow, Southern Leyte Representative Mercado. BH Representative Robert Nazal. Expected ito. Yung bagong henerasyon, 19 Congress, si Congresswoman Bernadette Herrera. Diehard Duterte supporter itong bagong henerasyon. Ayan. Bukidnon Representative Laarni Roque. Ang galing. Salamat po. Laarni Roque. Cebu Representative Son Shimora. Next, ako Ilocano Party List Representative Rachel Singson. Anak ba ito ni Governor Chavit Singson? Salamat. And then, Quezon City Representative Jesus Suntay. Bohol Representative Christine Alexi Tutor. Davao City Representative Isidro Ungab. Malasakit at Bayanihan Foundation Representative Jerly Biloso and Nueva Ecija Representative Julius Cesar Vergara. So yan po, 25 sila lahat.
I think 255 or 257 ang bumoto ng yes, siyam ang abstention. So, kung mayroon tayong Brave 18 Marines, ito na yung tatawagin ko na Brave 25 lawmakers. Mabuhay po kayo. I believe malaking epekto ito sa kanilang pondo kasi kung totoo yung binalita ni Senator Amy na malaking pundo ang natanggap ng mga bumoto ng yes at ang mga hindi bumoto wala. Kaya ito, magsasuffer ang kanilang distrito. But okay na lang yun. Kasabi nga ni Attorney Guanzon is, mamili kayo. Mag-enjoy kayo ng remaining 2 years sa Marcos administration and then 6 years sa BP Sara administration. Maghirap. Dalawa lang yan. Or, maghirap ngayon for 2 years, then mag-enjoy. Ibig sabihin, itong 25 na ito, may future na ang mga ito sa next administration. Kaya, whatever you sow, you reap. Sana marami pa ang ganitong klaseng kongresista na mayroong prinsipyo, may tapang, malasakit. They went against the current. Kasi, administrasyon ngayon, grabe. Lahat na lang gagawin para mapatumba si BP Sara. But the more na iniipit, pinipersecute nila si BP Sara, the more na nagniningning siya. Oh. Tingnan nyo yung blessing ng Panginoon kay BP Sara. Totoong na-impeach siya sa House with 255 or 257 votes. On the same day, nagbago ang Senate leadership na ang nakaupo ngayon sa Senate leadership ay mga senador na mga pro-Duterte. Anong ibig sabihin nun? Siguradong mananalo si BP Sara sa impeachment trial niya. So, to me, baliwala yung 255 na yes votes dahil masasayang lang, maibabasura lang ang impeachment sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang balay sa tabangan namo ugero. So napulo sila aning nga puyo, ikaunsi ang mama nga nakigpuyo lang dire sa ilang balay. So muna ni ang itsura sa ilang gipuy-an nga balay sa iyang atop nga yero. So kaulanan na gyud sila. So muna na gid gidagkuon sa buslot sa ilang balay. So karon atong bisitahon ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan karon sa tabang siya nga yer. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan. So mo na pod ni ang yero nga gitabang sa iya ha. Makaatop na ni siya karon.
ug karon humanagit sa pag-atop ang ginatabang nga yeros makita nato nga nakaatop na gid sila sa ilang balay nga gipatindog. Matusun nga mat sa Ginoo nagtabang sa sun nga nagbalay na ko. Dili na ko makigpuyo sa kan. Inaanak ko'y balay. Dili na ko makigpuyo sa akong ginikanan. So pila na ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Sa katuig, Isa ka tuig. So pila mo nga nagsuon nga nakigpuyo lang sa imong ginikanan? napulo Napulo mo. So isa lang kabalay inyong gipuy-an. o mat sa tabang nga kabalay na ko karon. Wala pang tabang di ko kabalay. Salamat sa Ginoo nga nagbalay na ko. Salamat kaayo.